Ang karayom ay dumulas sa seda na parang lihim na bulong. Bawat tahi ay isang panalangin na 6 na buwan kong tinahi. French seams, hand-rolled hems, maliliit na perlas na tinahi isa-isa, hanggang sa dumugo ang mga daliri ko at sumakit ang mga mata ko sa ilalim ng liwanag ng lampara. Ang damit ay nakalatag sa mesa ng hapagkainan na parang buwan na nakulong. Seda na kulay ivory na nagkakahalaga ng katumbas ng 3 linggo ng gastusin sa pagkain. Ngunit sulit ang bawat sakripisyo para sa araw ng kasal ng anak kong babae. Huwag kalimutang mag-subscribe sa channel at mag-comment kung saan mo kami pinapanood. Sa aking 62 taon, ang mga kamay ko ay hindi na kasing tibay noong tinahi ko ang sarili kong damit pangkasal 40 taon na ang nakaraan. Ngunit mas marunong na. Bawat tiklop ay nag-ingat ng mga dekada ng muscle memory. Bawat dart ay hinubog ng mga multo ng hindi mabilang na alterations na ginawa ko para makaraos pagkatapos mamatay si Ramon. Ang damit na ito ay hindi lamang tela at sinulit. Ito ay aking sulat ng pag-ibig para sa aking nag-iisang anak na si Maria. Ang batang pinalaki kong mag-isa pagkatapos mamatay ang kanyang ama sa atake sa puso noong 12 taon pa lang siya. Ang araw sa umaga ay gumuhit ng ginintuang parisukat sa sahig ng kusina habang binabalot ko ang damit sa acid-free na papel. Tulad ng itinuro sa akin ng aking ina kung paano ingatan ang mahahalagang bagay. Ang aking refleksyon sa salamin sa pasilyo ay nagpapakita ng isang babaeng pinayat ng pag-aalala at minarkahan ng mga taon ng pagtitipid sa bawat piso. Ngunit sa mga mata ko ay may tahimik na kasiyahan ng trabahong mahusay na nagawa. Ngayon makikita ni Maria ang ginawa ng mga kamay ng kanyang ina sa katahimikan ng maraming gabi. Ang Hotel Intercontinental ay nakatayo sa harap ko na parang keke ng kasal na gawa sa marmol at konkreto. Ang valet service lamang ay mas mahal pa sa ginagastos ko sa pagkain sa isang buwan. Si Maria ang pumili ng lugar na iyon. O mas tama, ang kanyang magiging biyenan ang pumili. Kahit alam kong ang aking simpleng pensyon bilang guro ay hindi sapat para sa ganoong karangyaan, nag-offer akong tumulong sa Bulaklak, kahit man lang para makapag-ambag sa abot ng aking makakaya. Ngunit ngumiti si Ana Lopez na may ngiting manipis na parang papel at sinabi, "Ay, huwag kang mag-alala tungkol sa pagtulong, Teresa. Kami na ang bahala sa lahat." Ang bridal suite ay puno ng mamahaling kaguluhan. Si Ana ay nagdidirect ng isang team ng mga profesional na parang general na gumagalaw ng mga tropa. Isang makyup artist na may maletang mas mahal pa sa upa ko sa isang buwan. Isang stylist na ang gupit ay precise na parang operasyon. At isang photographer na hindi tumitigil ang kamera sa pag-shoot, na nakakakuha ng bawat momentong maingat na ginawa para mukhang spontaneous. Si Maria ay nakaupo sa gitna ng lahat, na parang porcelain doll, maganda at hindi gumagalaw, habang ang mga estranghero ay nagpipintura sa kanya, inaayos, at minamanipula. Ang anak ko ay laging maganda, ngunit noong araw na iyon ay parang ibang tao siya. Isang taong sobrang polished na ang nakikita lamang ay kung ano ang gusto ng iba. Mama, ang boses ni Maria ay may espesyal na tono na ginagamit niya kapag may kailangan siya. Ngunit handa na siyang mabigo sa kaunti lang na maibibigay ko. Nandito ka na. Buti naman. Sabi nila malapit na raw para sa damit. Itinaas ko ang garment, bag na may paggalang na para sa mga bagay na sagrado. 6 na buwan ng mga gabing pagkatapos mag-grade ng exams. 6 na buwan ng pagtitipid ng bawat piso. 6 na buwan ng pangangarap sa sandaling madulas ang anak ko sa seda at les na gawa ng mga kamay ng kanyang ina. Dala ko ang damit. Sabi ko na mas malambot ang boses kaysa inaasahan ko. Si Ana Lopez ay nag-angat ng tingin mula sa kanyang maingat na orchestration ng perpektong kasal. Ang tingin niya ay tumigil sa aking garment, bag na parang hukom na nagtitimpi ng ebidensya. "Ah, ang damit na ginawa mo. Gaano kabuti?" Ang salitang kabuti ay bumagsak mula sa labi niya na parang diplomatic apology sa isang bagay na hindi may iwasan ngunit nakakaabala. Sinimulan kong buksan ang zipper. Medyo nanginginig ang mga daliri ko, hindi dahil sa nerbiyos, kundi sa intensidad ng pag-ibig na inilagay ko sa bawat tahi. Ang seda ay lumabas na parang tubig na humuhubog, at sa isang sandali ay natahimik ang kwarto. Nagsimula at tumigil. Napaka-handmade, konklusyon ni Ana, na lumapit na may hangin ng isang taong nag-iitsamin ng damaged goods. Ang detailing ay medyo rustic. Rustic. 6 na buwan ng French seams at hand-embroidered pearls na binawasan sa rustic. Naramdaman ko ang isang bagay na gumalaw sa dibdib ko. Isang maliit na pinto na nagsasara. "Darling," patuloy ni Ana, na may peking sweetness. "Baka isaalang-alang natin ang backup option na pinag-usapan natin. Ang verawang dress mula sa boutique ay mas angkop para sa pictures." Ang mga mata ng anak kong si Maria ay tumalon sa pagitan ng damit na ginawa ko at ng babaeng malapit ng maging biyenan niya.
Nakita ko ang anak ko na tinimbang ang mga opsyon niya na parang negosyante. Kinakalkula ang kita at gasto. At nakita ko ang eksaktong sandali na pinili niya ang landas na naglayo sa kanya sa akin. Mama, sa tingin ko baka gamitin na lang natin ang isa pang damit. Ito ay nagpause habang naghahanap ng mga salitang hindi masyadong masakit. Hindi lang ito ang angkop sa venue. Ang matinding sakit ng rejection ay tumusok sa 23 taon ng mga sugat sa tuhod na ginamot ko, mga bangungot na tinaboy ko, at mga pangarap na sinuportahan ko. Tiniklop ko ang damit at ibinalik sa tissue paper wrapper na may maingat at precise na galaw. Tulad ng natutunan kong hawakan ang disappointment nang hindi nawawala ang dignidad. Sige, sabi ko, kung ano ang magpapasaya sa'yo. Lumabas ako sa hallway para bigyan sila ng privacy. Ngunit para rin makahinga. Ang makapal na carpet ay nagpapahina ng tunog ng preparations. Bagaman naririnig ko pa rin ang mga boses sa likod ng pintong hindi ko lubusang isinara. Salamat sa Diyos, nag-come-out ka. Malinaw na narinig ang boses ni Ana. Isipin mo ang pictures. Magtatanong ang lahat kung saan galing ang damit na iyan. Si Maria ay naglabas ng maliwanag at nervous na tawa na tumusok sa akin ng lubusan. Kung may magtanong, sasabihin ko na lang na hindi sakto sa sukat ko. Parang galing sa ukay-ukay naman. Kahit paano, ang mga salita ay tumama na parang suntok. 6 na buwan ng buhay ko, pag-ibig ko, pag-asa ko na mahalaga pa rin ako sa anak na pinalaki ko. 6 na buwan na binawasan sa kahihiyan sa ukay at nervous slaughter. Nakatayo ako sa hallway ng hotel, yakap-yakap ang garment bag ng damit sa dibdib ko, at naramdaman ko na may pangunahing bagay na nagbago sa loob ko. Hindi ito nabasag. Ang basag ay maaari pang ayusin. Ito ay mas parang evolution, na parang ahas na nagpapalit ng balat na nalampasan na niya. Sa pamamagitan ng medyo, nakabukas na pinto nakita ko, si Maria, na sumuot sa Vera Wang dress, ang mukha na iluminado ng relief. Si Ana ay nag-zipper up sa kanya, na may satisfaction ng isang taong naniniwalang naiwasan niya ang social disaster. Ang photographer ay hindi tumitigil sa pag-shoot, na nakakakuha ng sandali ng transformation mula anak patungong asawa, habang ang sarili kong creation ay nakahiga na nakalimutan sa isang upuan na parang discarded wrapping paper. Bumalik ako sa gitna ng kwarto na may measured steps ng isang taong nagdesisyon na kukunin ko ito pauwi, sabi ko habang itinataas ang damit na may bagong purpose. Ay, mama, sorry talaga, sagot ni Maria. Baka pwede ko pa itong gamitin sa rehearsal dinner. Ang boses niya ay may empty echo ng consolation prizes at last-minute ideas. Hindi, sabi ko ng simple, hindi na kailangan. Hinalikan ko ang noo ng anak ko, hiniga ang amoy ng mamahaling hairspray, at borrowed perfume, na wala kahit kaunting pagkakahawig sa batang sumisiksik sa kama ko kapag may bagyo. Magkaroon ka ng magandang kasal, anak. Habang naglalakad ako sa hallway ng hotel, narinig ko si Ana na nagsasabi, well, mas madali pala kaysa inaasahan ko. Minsan kailangan lang tanggapin ng tao ang realidad. Ang mga pinto ng elevator ay nagsara sa aking dating buhay. Sa mga braso ko, nakabalot sa tissue paper at nasaktang pride. Nakahigang simula ng isang bagong-bagong bagay. Sa labas, ang hangin ng tagsibol ay nagdadala ng amoy ng posibilidad na hinalo sa usok ng tambutso at mga pangarap ng iba. Maingat kong inilagay ang damit sa backseat ng kotse. Inaayos ito na parang precious cargo, patungo sa hindi pa alam na destinasyon. Ang daan pauwi ay dumaan sa barangay kung saan pinalaki kong mag-isa si Maria. Sa harap ng paralan kung saan nagturo ako ng 37 taon. Sa harap ng lahat ng pamilyar na spot ng buhay na ginugol sa paglilingkod sa iba. Ngunit noong araw na iyon ang mga lugar na iyon ay iba ang hitsura. Mas maliit, na parang palagi ko silang tiningnan sa maling lens. Ang bahay ko ay sumalubong sa akin na may pamilyar na cracks at shadows. Ang parehong dilaw na walls ng kusina na pininturahan ko noong nag-high school si Maria. Ang parehong pictures na nagsasalaysay ng buong buhay ng birthdays, graduations, at ordinary Tuesdays na hindi ko namalayan na humubog sa isang tao. Muling inilatag ko ang damit sa mesa ng hapagkainan. Hinahaplos ang seda na may malambot na kamay. Ang liwanag ng hapon ay nahuli ang mga perlas na tinahi ko sa spiral sa corset. Bawat isa na inilagay na may precision ng babaeng nakakaunawa na mahalaga ang details. Lalo na kapag walang ibang nakapapansin. Ang French seams ay flat at perfect, invisible sa labas, ngunit sapat na matibay para tumagal ng generations. Ito ay hindi trabaho mula sa ukay. Ito ay art na ipinanganak sa pag-ibig at pinino ng pangangailangan. Naghanda ko ng tasa ng tsaa, itim na tsaa, malakas, na parang para gisingin ang mga patay, at naupo para tignan ang damit habang umaakyat ang singaw mula sa tasa na parang insenso. Sa isang punto ng lungsod, si Maria ay naglalakad patungo sa altar, nakabalot sa borrowed elegance.
Ngunit dito, sa tahimik kong bahay, napaligiran ng tools ng aking craft, naramdaman ko ang isang bagay na hindi ko naranasan sa maraming taon. Ang pagising ng sarili kong ambisyon. Tumunog ang telepono ng isang beses sa aking pagmumuni-muni. Marahil si Maria, tumatawag mula sa honeymoon suite niya, na may boses na maliwanag sa tiyampag at guilt, handa na magpaliwanag, mag-sorry, at ibalik ang lahat sa calm. Pinabayaan ko lang tumunog. Lumipas ang 3 araw sa merciful silence. Walang karagdagang tawag mula sa honeymoon, walang bulaklak na may apology card, walang bisita mula sa well-meaning neighbors na nakarinig ng tsismis tungkol sa drama ng kasal. Ako lang, ang damit, at ang lumalaking certainty na may pangunahing nagbago sa structure ng buhay ko. Sinimulan kong tingnan ang damit sa ibang mata, hindi bilang rejected love, kundi bilang proof ng skill na nakalimutan ko nang meron ako. Ang hand-rolled hem lamang ay 40 oras ng trabaho. Isang bagay na sa anumang decent bridal boutique ay magkakahalaga ng mga 16,000 piso. Ang corset construction na may princess seams at French curves ay professional level tailoring. Ang boses ng nanay ko ay umugong sa memorya ko. Teresa, may kamay kang artista. Huwag sayangin sa pangarap ng iba. Ang umaga ng Huwebes ay kinukuhanan ko ng pictures ang damit mula sa iba't ibang anggulo. Dinodocument ang trabaho ko na parang crime scene investigator nang tumunog ang doorbell. Tumingin ako sa peephole at nakita ko ang isang young woman na may dark curls na tumatakbo mula sa meshibon. Hawak ang isang refraktaryo at may determined expression na nagpapahiwatig na hindi siya alis ng madali. GNG, Teresa. Ang boses niya ay may slight accent na hindi ko ma-place. Ako si Gloria Reyes. Nakatira ako sa apartment sa itaas ng Panaderia, sa kanto ng Bugambilias. Narinig ko na baka kailangan mo ng kasama. Ang pangalan ay nag-trigger ng vague memory mula kay Maria, na binanggit siya years ago. Isang babae na nagtrabaho sa cafe kung saan nag-aral si Maria para sa masters niya. Magkaibigan sila, o kahit malapit, bago nagliit ang social circle ni Maria sa mga taong makakatulong sa career ng asawa niya. Binuksan ko ang pinto at nakita ko ang babaeng mga 28 taon na may paint-stained fingers at genuine smile na strangely unfamiliar sa akin. Inabot niya ang refraktaryo na parang offering. Chicken enchiladas, sabi niya, recipe ng lola ko. Akala ko baka wala kang ganang magluto ngayong linggo. Paano? Sinimulan kong itanong. Tinawagan niya ako. Sabi ni Gloria ng simple. 3 gabi na ang nakaraan. Umiyak siya, lasing, mula sa hotel niya sa Cabo. Kinuwento niya ang nangyari. Ang sinabi niya tungkol sa damit. Ang dark eyes niya ay kumislap sa indignation. Gusto ko sanang mag-drive doon at kalugin siya ng kaunti para magkaisip. Ngunit malayo ang Mexico para sa ganoong intervention. Sa kabila ng sarili ko, halos ako nang ngumiti. Pasok ka, sabi ko. Kakagawa ko lang ng kape. Pumasok si Gloria sa hallway at biglang tumigil. Ang tingin niya ay natigil sa damit na nakalatag sa dining table. Diyos ko, bulong niya. Sorry, ibig kong sabihin, iyan ang damit. Iyan ang damit. Lumapit siya na parang pilgrim sa harap ng shrine na may fingers na nag-hover ilang sentimetro mula sa seda. GNG, Teresa, museum quality ito. Ang pearl embroidery pa lang. Gaano katagal? 6 na buwan. 6 na buwan. Humarap siya sa akin. Ang ekspresyon niya ay mula admiration patungo fury. 6 na buwan ng buhay mo at tinawag niya itong ukay-ukay sa harap ng East Queen na biyenan na iyon. Tumango. Ako nang hindi sinasadya. Surprised sa relief na may iba na nakikilala ang laki ng betrayal. Alam mo ba kung ano ang naalala ko nito? Patuloy ni Gloria, na umikot sa damit na parang art critic sa harap ng masterpiece, sa bridal gown na nakita ko sa magazine. Ang construction, ang attention to detail. Hindi lang ito damit, haute couture ito. Marunong ka ba sa sewing techniques? Sabi ko, namula ng kaunti ang pisngi ni Gloria. Nag-aral ako ng fashion design, halos 1 taon, bago nagkasakit ang tatay ko, at kailangan kong umuwi para tumulong sa restaurant. Mula noon nagtrabaho ako bilang waitress at gumagawa ng alterations sa sideline. Ngunit itinuro ang damit. Wala akong nakitang ganyan maliban sa museum. May gumalaw sa dibdib ko. Isang feeling na halos nakalimutan ko. Recognition, professional respect, na may nakakaunawa sa craft. Gusto mo ba ng kape? Tanong ko. Naupo kami sa kusina at ang enthusiasm ni Gloria ay napuno ang space na parang araw na pumapasok sa winter window. Nagtanong siya ng detailed questions tungkol sa techniques ko. Pinuri ang pictures na iba kong ginawa sa mga taon at nakikinig ng genuine interest, habang ipinapaliwanag ko ang difference sa pagitan ng French seams at flat seams, ang art ng sleeve setting ng walang puckers,
at ang patience na kailangan sa hand-sewn buttonholes. Oy, sabi niya habang hawak ang tasa niya. Ang pinsan ko, magkakasala siya sa loob ng 3 buwan. Halos wala ang budget niya. Social worker siya. Ang fiance niya ay preschool teacher, at ilang linggo na siyang umiyak dahil dito. Hindi siya makabili ng decent at nakakahiya sa kanya, humingi ng pera sa pamilya. Mahirap yan, bulong ko. Bagaman may nagpapahiwatig ang tono niya, na patungo sa specific direction ang usapan. More or less same size siya ni Maria. Dagdag ni Gloria, casually. Baka medyo matangkad lang, pero hindi masyado. Ang hint ay nakalutang sa pagitan namin, na parang bridge na naghihintay na tawirin. Tiningnan ko ang damit sa dinding arch. Naalala ang bigat nito sa braso ko nang kunin ko ito sa bridal suete ng anak ko. Seda na hindi pa naranasan ang joy na para rito ginawa. Sa tingin mo gusto niyang suotin ang rejected dress? Tanong ko. Sa tingin ko iyak siya sa gratitude sa pagsuot ng ganoong kagandang damit. Sagot ni Gloria ng firm. Naghahanap siya ng polyester disasters online sa wala pang 4,000 piso. Ito, itinuro sa dinding, ay magpaparamdam sa kanya na parang reyna. Noong mismong hapon na iyon, dinala ni Gloria ang pinsan niya para makita ang damit. Ang pamangkin ko, technically second cousin, bagaman hindi kami strict sa degrees of kinship, pumasok sa dinding at nawalan ng hininga. Lagi siyang fighter sa pamilya, ang pumili ng social work kaysa law, ang nakikipag-date sa teachers kaysa doctors, ang nagmamaneho ng old tsuru pero nagpapadala pa rin ng pera sa parents niya bawat buwan. Sa 31 taon niya, ay nakuha niya ang bawat law line sa paligid ng mata, at bawat kalus sa kamay mula sa volunteer work sa shelter. Tita Teresa, bulong niya gamit ang familiar title na sumakit sa puso ko. Talaga ba ginawa mo ito? Ginawa ko ito para sa kasal ni Maria. Nakita ko kung paano nagdaan ang mukha niya sa chain of emotions. Awe, recognition, at flash ng protective anger para sa akin. Hindi niya ginamit, pinili ang iba. Inabot niya ang kamay para hawakan ang seda, pero binawi agad, na parang natatakot masira ang sakret. Hindi ko kaya. Sobrang ganda, sobrang mahal. Para ito sa ₱1,000,000 wedding. Hindi sa backyard lechon na may folding chairs. Sage, sabi ko surprised sa firmness ng boses ko. Ang damit na ito ay gawa sa pag-ibig. Ginawa ito para ipagdiwang ang marriage. Para magparamdam ng ganda sa isang tao sa pinakamahalagang araw ng buhay niya. At ang taong iyon, maari kang ikaw. Ginuod ni Gloria ang pinsan niya. Subukan mo ulit ko. 20 minuto pagkatapos, nakatayo siya sa harap ng full-length mirror sa kwarto ko. Transform. Ang damit ay perfect fit na parang para sa katawan niya ginawa. Ang seda ay dumadaloy sa curves niya na may liquid grace. Ang ivory tone ay nag-ilaw sa olive skin niya, at ang hand-sewn pearls ay nahuhuli ang liwanag na parang stars. Diyos ko, ang boses niya ay nabasag. Mukha akong true bride. Mukha kang sarili mo, sabi ko. Elevated lang. Lumabas si Gloria ng phone niya. Huwag kang gumalaw. Kailangan ko ay document ang miracle na ito. Ang picture ay nakakuha ng magic, ang radiant smile niya, ang perfect drape ng seda, ang paraan ng pag-transform ng confidence sa posture niya. Sa larawang iyon ay eksakto siyang kung ano siya. Babaeng in love na suot ang damit na gawa ng isang taong nakakaunawa na ang love ay dapat ipagdiwang, hindi yurakan. Hindi ko alam kung paano magpasalamat. Sabi niya habang medyo tumutulo ang mascara sa tears. Suotin mo ng may joy, sabi ko. Sapat na iyon. Ngunit si Gloria ay may iba pang ideas. Actually, sabi niya, na para may magbre-brilliant o disastrous proposal. Sa tingin ko i-upload natin ang picture na ito. Sobrang ganda niya at dapat makita ng tao ang klase ng trabaho mo. Gloria. Pinigilan ko siya, pero nagtatipe na siya sa phone niya. Sa Instagram ko lang. May 300 followers ako. Halos lahat mula sa restaurant at art students. Ano namang damage? Inupload niya ang picture na may caption na sumakit sa dibdib ko sa unexpected pride. Kapag kailangan ng pinsan mo ng bridal gown, pero walang budget sa haute couture. At ang nanay ng kaibigan mo ay naging sekret master seamstress. Ang damit na ito ay completely hand-sewn sa loob ng 6 na buwan ni Teresa. Retired teacher na malinaw na na-miss ang true calling niya. Siya ay glowing at ang damit na ito ay proof na ang true art ay nasa unexpected places. Handmade haute couture, real artist, bridal gown, talented woman. Ang response ay immediate at overwhelming. Sa ilang oras, hindi tumitigil ang phone ni Gloria sa vibrate sa comments, shares, at EMS. Gusto ng tao malaman kung saan makakapag-order ng similar. Brides na months away pa ang weddings ay nagtanong ng prices. Local seamstresses ay nag-message sa professional admiration. Sa gabi,
47 shares na ang picture. Kinabukasan umabot ng 2,000 views at si Gloria ay sumasagot ng messages kahit mula sa malayong Guadalajara at Monterrey. GNG, Teesa, sabi ni Gloria na dumating sa pinto ko na may kape at curnitos na may barley-contained excitement. Sa tingin ko kailangan nating pag-usapan ang pagbubukas ng business. Naupo ako sa kitchen table, scrolling sa comments ng praises at questions. Feeling na parang may nag-on ng lights sa forgotten rooms. Sa mga dekada tinahi ko dahil sa necessity. Repair clothes, hem curtains, make Day of the Dead costumes sa sweldo ng guro. Ngunit iba ito. Feeling possibility ito. Wala akong alam sa business, sabi ko. Alam ko lang tahi ng seda at perlas. Wala nang iba. Pero alam mo ang paggawa ng dresses na magpaparamdam sa women na goddesses. Sagot ni Gloria. Iyon ang hard part. Ang iba ay natutunan. Sa dining window nakita ko si GNG. Patino na naglalakad ng aso sa usual route niya na ginagawa araw-araw sa 15 taon ko sa bahay na ito. Same time, same pace, same predictable orbit sa neighborhood. 3 araw pa lang, ako rin ay predictable orbit. Retired teacher, displaced mother, woman na supposed na tapos na ang best years. Ngayon ang picture niya ay ngumingiti sa akin mula sa phone ni Gloria at Strangers ay nagbabayad para sa skills na halos namatay sa silence. Ano eksakto ang proposal mo? Tanong ko. Ang smell ni Gloria ay maaring mag-ilaw sa buong block. Proposal ko na ipaalala natin sa mundo na ang real artists ay hindi laging nasa galleries. Minsan nakaupo sila sa kitchen ng ordinary subdivisions na gumagawa ng magic stitch by stitch. Sa labas, nakumpleto ni GNG, patino ang usual walk niya at pumasok sa bahay niya. Pero sa loob ng akin, napaligiran ng threads, dreams, at contagious enthusiasm ng young woman, naramdaman ko ang first hint ng bagay na hindi ko naranasan sa decades. Kalayaan. 3 linggo na lang bago ang kasal niya, nang dumating ang call na nagbago ng lahat. Nasa guest room ako, officially MY Design Studio na ayon sa hand-painted sign na inilagay ni Gloria. Gumuguhit ng adjustments para sa mother of the bride dress nang tumunog ang phone. Ang caller ay unknown number, pero local area code. GNG, Teresa po ba? Si Betty Reynoso ito ng Channel Pito News. Nakita ko ang picture ng bridal gown na ginawa nyo at gusto kong gumawa ng feature tungkol sa local artisans. Interested ba kayo sa interview? Nanginginig ang kamay ko nang ibaba ang lapis. Sorry. Ano po? Ang picture ng gown ay na-share na more than 15,000 times this week. Tinatawag ka ng tao na hidden haute couture artist ng metro area. Gusto naming ikwento ang story nyo. 15,000. Parang unreal ang number. Impossible. Naalala ko ang nervous law sa Hotel Suaite. Parang ukay naman, at naramdaman ko ang sharp satisfaction na maaring makahiwa ng seda. Kailangan ko pang pag-isipan. Siege po, sabi ko. Pero GNG, Teresa, nakita ko personally ang gown kahapon. Client ko si Elena Reyes bilang stylist at ipinakita niya sa akin. Museum piece ito. Dapat makilala ng tao ang ganoong works. Pagkatapos ng call, naupo ako sa silence ng transformed house ko. Sa 3 linggo ay may 7 commissions na akong tinanggap. Tumulong si Gloria sa basic website, pricing na fair sa skill ko at need to eat, at navigating ang strange world ng social media kung saan Strangers ay pumupuri sa French Sims ko at nagmamakaawa ng available slots. Tumunog ulit ang phone almost immediately. Mama, ang boses ni Maria ay parang cold water sa akin. Hindi kami nag-usap mula sa kasal. Bagaman narinig ko sa relatives na perfect ang honeymoon at maayos na ang married life nila ni Marco. Hello, Maria. Mama. Ako. Ang boses niya ay may particular breathing na nag-announce na may hihingin habang pretending na offer. Nabalitaan ko ang interview at ang attention na natatanggap mo sa sewing. Wonderful iyon. Naman. Lagi ko namang alam na talented ka at naisip ko baka makapag-lunch tayo. May ideas ako kung paano tulungan kang palakihin ang small business na ito. Small business. Ang phrase ay parang paper cut. Small pero surprisingly painful. Busy ako these days, Maria. Alam ko. Kaya naisip ko pag-usapan natin ang efficiency strategies. Baka mapabilis mo ang process. Gumamit ng ibang materials na more cost-effective. Si Marco ay may maraming ideas sa scaling artisanal businesses. Sa consulting work niya dealing siya sa creative entrepreneurs palagi. Isinara ko ang mata at nakita ng malinaw ang conversation na nagawa na ni Maria kay Marco at kay Ana. Ang small sewing hobby ni Teresa ay nakakuha ng attention. Meaning maari itong maging useful. Pero only if managed at refined ayon sa standards nila. Anong materials ang iniisip mo?
Tanong ko. Well, alam mo na, hindi masyadong mahal. Baka synthetic blends kaysa pure silk at bulk beds kaysa hand-sewn lahat. Sabi ni Marco ang key sa profitability ay reduce labor-intensive processes. Synthetic blends. Huwag mo akong tingnan ng ganyan, Mama. Tinatry ko lang tumulong. Maganda naman ang gown na ginawa mo para sa kanya. Pero honest tayo, hindi ka pwedeng gumastos ng 6 months per dress kung gusto mong kumita ng totoong pera. Totoong pera. Parang imaginary ang pera na kinikita ko sa fair prices para sa master level work. Maria, sabi ko ng maingat. Nakita mo ba ang announcement ng news feature? Doon nga ako tumawag. Wonderful exposure yon. Pero kailangan mong maging careful sa presentation mo. Baka makatulong ako sa prep para sa interview. Siguraduhin na sasabihin mo ang right things. Right things, na parang ang sarili kong words tungkol sa sarili kong work, ay hindi sapat ng walang editorial guidance niya. Tatawagan kita ulit, sabi ko. At binaba bago siya makasagot. Dumating si Gloria 1 oras pagkatapos na may takiut takos at ekspresyon ng isang taong buong araw sumasagot ng calls. Tinawagan ako ng anak mo. Announcement niya habang inilalagay ang containers sa kitchen table. Gusto niyang malaman kung ako ba ang naging courage sa'yo sa sewing adventure na ito at kung alam ko ba ang financial realities ng custom work. At ano sinabi mo? Sinabi ko na sa 3 linggo mas mataas ang hourly earnings mo kaysa sa akin bilang waitress at ang financial realities mo ay may waiting list ng clients na willing magbayad ng premium prices para sa work na wala silang makukuha elsewhere. Kumislap ang mata ni Gloria at baka din sinabi ko na dismissing museum quality work bilang sewing adventure ay nagpapakita ng deep misunderstanding ng art at business. Natuklasan kong ngumingiti ako first time that day. Paano niya tinanggap? More or less as expected. Suggested na baka ako ay overreaching at unfortunate kung I encourage kita sa unrealistic professional decisions. Sa age mo, sa age ko. 62 years old. Apparently too old to dream again. Gloria, sabi ko bigla. Naalala mo ba kung ano gusto mong gawin noong nasa design school ka? Bago nagkasakit si Papa, nagbago ang mukha niya. Pinalitan ng vulnerability ang protective fierceness. Gusto kong mag-design ng clothes para sa real woman. Hindi size 0 models o celebrities, kundi women na may curves, may stories, may lives na hindi fit sa standard molds. Tumawa siya. Pero MP ang tunog, naive, di ba? Ang professors ay nagtutulak sa commercially viable designs. Clothes na mas producible at mabebenta sa marami. At kung hindi naive, tanong ko, paano? Tumayo ako at lumakad sa window. Sa labas nakikita ko ang predictable garden ng neighbors. Same flowers sa same patterns year after year. Safe. Correct. At slowly dying sa lack of imagination. At kung hindi lang tayo tumanggap ng bridal commissions. Kung mag-start talaga tayo ng business. Custom clothing para sa woman na ignored ng fashion industry. Gloria. Binaba niya ang tinidor. Suggesting mo ba ang iniisip ko? Suggesting ko na marahil isang retired teacher at dating design student ay may alam tungkol sa totoong gusto suotin ng real woman. Suggesting ko na ang commercially viable ay nagbalik sa boring at soulless fashion. At marahil may space para sa something different. Ang silence ay lumawak sa pagitan namin. Puno ng equal parts possibility at fear. Kailangan natin ng kapital, sabi ni Gloria sa wakas. Equipment, space, materials, formal license, marketing beyond Instagram posts. May savings ako, sagot ko, at pwede tayong mag-home equity loan sa bahay na ito. Teresa, iyan ang safety net mo, ang protection mo. Hindi, sabi ko habang humaharap sa kanya. Si Maria ang safety net ko. Ang teacher pension ko ang security ko. Ang bahay na ito ang refuge ko sa mundo. Pero wala sa mga iyan ang nagbigay sa akin ng true security, di ba? Walang second doubt na itinakwil ni Maria ang 6 na buwan ng love ko. Ang pension ko ay barely enough sa expenses, at ang bahay na ito ay beautiful prison kung saan unti-unti akong nawawala. Matagal na tahimik si Gloria. Pinag-aralan ang mukha ko na parang naghihintay ng signs ng temporary insanity o final determination. Paano natin ito tatawagin? Tanong niya sa wakas. Ang business. Naisip ko ang mukha niya sa mirror, ang joy ng pag-create ng beautiful, para sa taong pinahahalagahan ito talaga. Ang nervous law ni Maria at condescending smile ni Ana at ang years na ginugol ko sa pagiging small para fit sa expectations ng iba. At sinabi ko, custom clothing gawa ng woman na nakakaunawa na everybody tells a story worthy of honoring. Ang smile ni Gloria ay slowly born at lumaki na parang sunrise. Hilos. Gusto ko. Lumabas niya ang phone niya. Hahanapin ko ang requirements para sa business license.
Gloria, hintay. Talaga bang gagawin natin ito? Nagangat siya ng tingin mula sa screen. Ang ekspresyon niya ay mula excitement patungo deeper at serious. Teresa, 3 linggo pa lang ang nakaraan retired teacher, na created ng anak mo na uncomfortable obligation. Gayon sought-after artist ka, na may waiting list, at scheduled tea interview sa Bayerns. Bukas, shrugged siya. Bukas. Bukas binabago natin ang fashion industry. One custom dress at a time. Kinabukasan, nagising ako bago mag-umaga at tahimik na naglakad sa studio ko, kung saan nakasabit ang gown niya sa mannequin na parang fulfilled promise. Sa soft light nakikita ko every stitch, every bead, every decision na ginawa ko para sa beautiful creation. Ang gown na ito ay hindi kailanman mapupunta sa forgotten closet o ituturing na Chinese quality. Isushoot ito ng woman na nakakaunawa ng value nito. Kukuhanan ito ng pictures ng pupil na nakakakilala ng art at maalala bilang start ng extraordinary. Nagluto ako ng kape at naupo sa harap ng sewing machine ko. Napaligiran ng rolls ng seda, boxes ng vintage buttons at drawers full ng threads ng all imaginable colors. Ang phone ko ay may 17 new messages mula possible clients, 3 missed calls mula reporters at message mula kay Gloria. Nakahanap ako ng commercial space sa downtown. Tingnan natin this afternoon. May voicemail din mula kay Maria. Tense ang boses niya sa concern na sa kanya, I worry, pero sa akin frustration. Mama, napag-isip-isip ko ang usapan natin kahapon at talaga namang mag-ingat ka sa lahat nito. Mag-start ng business sa edge mo at risky pa. Baka makipag-usap tayo kay Marco para proper plan. Tawagan mo ako. Dinilit ko nang hindi pinakinggan ulit. Ang Channel 7 interview ni Betty Reynoso ay scheduled sa Friday afternoon. Ang wedding niya ay Saturday at sa pagitan ng dalawa kailangan kong magdesisyon kung ako ba si Teresa, retired teacher na may harmless hobby, o Teresa, artist na 62 years nag-aaral kung ano talaga kaya niya. Pero habang threading ang machine ko ng ivory silk at sinisimulan ang work sa gown para sa bride na specifically pumili sa akin dahil nakita niya ang pictures niya at gusto ng same beautiful at personal, naintindihan ko na decided na ang choice. Pwede ni Maria ang conventional security at wisdom niya. Ako ay pumipili ng Revolution Stitch by Stitch. Ang Channel 7 interview ay na-air isang Tuesday night sa October. Exactly 6 na buwan pagkatapos ng wedding ni Maria. Pinanood ko ito mula sa apartment ni Gloria sa itaas ng panaderya. Napaligiran ng fabric swatches at business plans, habang siya ay nag-comment out loud na nagpatawa sa akin hanggang sumakit ang tagiliran. Tingnan mo, sabi niya. Habang sa screen ipinapaliwanag ko ang difference sa machine-rolled hem at hand-rolled. Parang lefelong tea interviewee ka na. Ipinapakita ko ang pearl embroidery ng gown niya. Now featured sa portfolio namin, habang tinatanong ni Betty Reynoso ang background ko. Ang woman sa screen ay confident, professional, passionate sa craft niya. Hindi siya mukhang discarded mother o retired teacher na nag-fulfill ng empty house sa minor tasks. Ang story ni Teresa ay remarkable. Narration ni Betty overshots ng studio ko. After 37 years teaching, natagpuan niya ang second calling sa custom gowns na makakalaban ng top designers sa mundo. Ang waiting list niya ay 8 months na recently partnered siya kay Gloria Reyes para ilunsad ang hilos. Boutique specializing sa custom clothing para sa real women's bodies. Real women's bodies. Ideya yon ni Gloria at hearing it on TV ay nagpaunlad ng fierce pride sa dibdib ko. Ang segment ay nagtapos sa shots ng wedding niya. Ang gown ay flowing na parang liquid light habang sumasayaw siya sa asawa niya. Ang mukha niya radiant sa joy na walang kinalaman sa expensive venues o designer labels at all about authentic love celebration. Hindi pa natatapos ang credits nang magsimula nang tumunog ang phone ni Gloria. Sa isang linggo may 47 new inquiries, 3 out-of-town orders at email mula documentary filmmaker interested sa story namin. More importantly, napirmahan namin ang lease sa downtown space. Nakahanap si Gloria ng bright corner unit na may high windows at enough room para multiple sewing stations, fitting area at small gallery para display finished pieces. Tumawag si Maria kinabukasan pagkatapos ng signing. Mama, nakita ko ang interview. Maganda. Ang boses niya ay may particular tension ng trying to sound understanding habang calculating damage. Si Marco thinks na medyo out of control na ang exposure. Worried siya na baka may promises na hindi mo matupad. Nasa studio ako fighting corset pattern sa silk organza na may phone trap, sa shoulder ear, sa posture na horror, sa physical therapist. Anong promises iyon? Well, ang 8-month waiting list. Sounds unrealistic. At ang partnership mo kay Gloria, nag-research si Marco at limited ang business experience niya.
Thinks na mabilis masyado ang decisions mo. Think si Marco na parang mas heavy ang opinion ng son-in-law ko kaysa sa sarili kong judgment sa sarili kong buhay. Maria. Nag-decide ako ng 40 years more than Marco has been alive. Hindi yon ang ibig kong sabihin. Complicated lang talaga ang real business. Legal liabilities, taxes, insurance. Pwedeng tumulong si Marco to explain those. Perfectly understand ko. Interrupt ko na mas matigas ang boses kaysa planado. Understand ko na built namin ni Gloria ang beautiful at profitable sa 6 na buwan. Habang ikaw at si Marco spend the same time trying to convince me na too old at inexperienced ako para alam kung ano ginagawa ko. Lumawak ang silence sa kabilang line. Nang magsalita ulit si Maria, mas maliit at careful ang boses. Mama, trying to protect kita. Sabihin sa akin na gumamit ng synthetic fabrics at mass-produced embellishments. Suggest na speed up process ko. Removing everything na makes MY work distinctive. Iyon ba protection, Maria? Iyon ba trying to make me into someone safer? Someone na hindi ka ma-embarrass sa dreaming too big. Hindi fair yon, di ba? Binaba ko ang pins at binigyan ng full attention ang conversation. Kailan huling nagtanong ka tungkol sa work ko nang walang immediate suggestion kung paano gawin smaller, cheaper o more conventional? Kailan huling nag-express ng pride sa achievements ko nang walang but o warning? Another silence. Long enough na nakapagkut ako ng 3 pattern pieces at simulan i-arrange sa cutting table. Tinawagan ako ng documentary people. Sabi ni Maria sa wakas. Anong documentary people? Ang filmmaker na nag-contact sa'yo. Si Marina Villasenor. Gusto niyang i-interview ang family tungkol sa transformation mo. Sinabi ko na hindi interested. Of course, ginawa niya. Terrifying siguro sa kanya ang idea ng cameras capturing how she dismissed the gown. How she treated her mother's gift. Your choice yon. Calm na sagot ko. Mama, please, pwede ba tayong mag-coffee? Need natin mag-usap face-to-face. Tiningnan ko ang studio ko, ang half-finished gowns sa mannequins na parang promises, ang inspiration board full ng sketches at swatches, ang business cards na design ni Gloria na may logo namin at slogan everybody tells a story worthy of honoring. Busy ako these days, baka after the holidays. 8 weeks pa bago Pasko. Ang suggestion ay nakalutang na parang slowly closing door. Definitely. Mama, kailangan ko nang umalis. May fitting ako sa 2. Binaba ko at nakatayo sa silence ng transformed life ko. Feeling the weight ng decision na ginawa ko lang. Sa months nagbabago ako, lumalaki, becoming someone new, pero iba ito. Ito ang moment na tumigil ako sa primarily being Maria's mother at naging Teresa, artist at entrepreneur, who happens to have a daughter. Ang fitting ay para kay GNG, Bentez, 70-year-old widow na gusto ng gown para sa wedding ng apo niya. Months siyang naghahanap sa department stores ng walang lock. All too youthful, too tight, too dismissive ng body na lived 7 decades at earned every mark. Ayaw ko mukhang old lady pretending young. Sabi niya sa consultation namin. Pero ayaw ko rin mukhang pupunta sa funeral. Ang design ko para sa kanya ay elegant crepe, deep forest green, na may subtle 3/4 sleeves na caressing ang figure niya gracefully. Hand-covered buttons down the back at delicate embroidery sa neckline na catches light ng hindi demanding attention. Nang lumabas si GNG, Bentez sa fitting room, matagal siyang nakatayo sa triple mirror nang walang salita. GNG, Teresa, sabi niya sa wakas na loaded sa emotion. Mukha akong sarili ko, pero best version. Iyon ang goal, sagot ko habang fine-tuning ang hem. Honor who you are, not hide it. Sinuggest ng daughter-in-law ko na online na lang bili. Cheaper daw at practical. Hinaplos ni GNG. Bentez ang skirt na may reverent hands. Buti hindi ko siya sinunod. Habang papalapit ang November sa winter, lumago ang reputation ng Hilos beyond anything I dared imagine. Sinundan kami ng documentary team sa 2 weeks, capturing custom creation process at interviewing clients na emotional na nagsasalita ng first time feeling beautiful in own skin sa years. Hawak ni Gloria ang business side na may competence na confirmed right instinct ko sa partnership. Negotiated siya sa suppliers, managed appointments, handled media requests na may skill ng survivor sa restaurant work, pero always dream bigger. Nag-hire kami ng 2 more seamstresses. Both women over 50 laid off from factories at told skills nila obsolete na. Watching them rediscover own craft sa Bright Studio ay parang witnessing resurrections. Ang space ay naging haven para sa conversations na hindi ko in-expect. Women talked about bodies nila not as problems to fix, but stories to celebrate. Shared shopping frustrations, feeling invisible sa fashion industry designed for others, at rediscovery ng confidence sa clothes na fit real lives.
Alam mo ba kung ano pinakagusto ko dito? Tanong sa akin ni Catalina, 45-year-old lawyer, habang sinusubukan ang jacket na design ko para fit post-mastectomy body niya. Walang nag-act na wrong ang body ko for existing. Perfect fit ang jacket, professional at feminine, without hiding or overcompensating. Ang reflection ni Catalina ay woman ready to own any courtroom, comfortable in own skin at wrapped sa expertly crafted fabric. 2 weeks before end of November, sumabog ang story na nagbago ng lahat. National Magazine published feature titled The Seamstress Who Stole Christmas. Puns na nagpangiti kay Gloria, pero generated massive attention. Narrated ang journey ko mula rejected bridal gown sa thriving business na may before-after photos at client testimonials na parang love letters sa craft. Pero ang sidebots ang nagparing ng phone ko 3 days straight. Under heading The Dress That Started It All, published full story ng wedding ni Maya. How I spent 6 months creating haute couture gown for own daughter to dismiss as Chinese quality. Got photos of both gown at her reaction. Courteously blurred face niya. Pero immediate at overwhelming ang public response. Social media exploded sa support sa mother na turned rejection into revolution. Hilos trended. Fashion bloggers wrote about ageism sa creative industries at value ng handmade. At revealingly, orders started coming from women explicitly wanting support business na honors not discards mothers' generation. Nahanap ako ni Gloria sa studio sa third day ng media chows. Nakaupo sa harap na machine ko. Tears falling habang nagtatahi ng simple hem. Teresa, anong nangyari? Tanong niya. Amazing publicity ito. Book tayo until next summer. Alam ko, sabi ko habang pinupunasan ang mata sa back of hand. At hindi dahil doon ako umiyak. Kung gayon bakit? Binaba ko ang needle at humarap sa kanya. Kasi 37 years ago, nang ipanganak si Maria, dreamed ako na maging mother na proud siya sa akin. Work 2 jobs para sa college niya. Gave up all luxuries para bigyan siya ng opportunities na wala ako. At somewhere along the way forgot na dapat din siyang proud sa akin. Naupo si Gloria sa tabi ko sa small bench, doubtful. Alam mo ba iniisip ko? Sabi niya sa wakas. Raised mo siya to be proud of you. Pero somehow forgot niya na pride isn't about comfortable or conventional mother. It's about brave enough mother to become who she's meant to be. Sa labas, winter rain beating windows ng studio. Drawing abstract patterns sa glass na synonym na ng transformation. Sa loob, surrounded sa tools ng craft ko at tangible proofs ng dreams realized. Understood ko na ang opinion ni Maria. Once the sun my world orbited, became just one voice among many. At first time sa decades, hindi na siya ang loudest voice sa room. Ang first December snowfall ay Thursday sa outskirts ng city. Same day, finally dumating si Maria to see what I built. Nakita ko siya sa large windows ng Hilos, standing sa opposite si Duwalk, na parang tourist sa unfamiliar place. Suot niya ang black wool coat na gift ko sa kanya 3 Christmases ago. Well-fitted, expensive, safe choice na appropriate anywhere without revealing anything about the wearer. 20 minutes siyang nakatayo doon. Habang nagtatrabaho ako kay GNG. Patricia sa fitting ng wine velvet holiday gown. Both kami pretending not to notice ang black figure watching from cold. Si Patricia, former neighbor turned enthusiastic client, ang nag-break na maintained silence. Hindi ba anak mo yon sa labas? Sabi niya. Mukhang magiging ease-pop na. Sagot ko habang adjusting hem niya. Siya nga. For the love of God, Teresa, papasukin mo ang bata bago maging popsicle. Pero hindi ako gumalaw sa pinto o tumawid sa street. Remain kami sa respective territories, separated sa pavement at 8 months ng irreversible decisions. Nang umalis si GNG, Patricia, wrap sa coat at carrying garment, bag na may quiet pride. Finally lumapit si Maria. Pushed ang pinto na may caution ng entering enemy territory. Scanning transformed space. Polished wood floors na restore namin ni Gloria B.Y. Hand. Custom fitting rooms na may elegant curtains. Gallery wall na may photos ng work namin. Mama, ang boses niya mas maliit kaysa naalala ko. Gumalaw si Maria sa studio na parang museum visitor. Stopping sa cutting table kung saan nagtatrabaho ako sa New Year gown para sa client na gustong spektakular sa 68. Ang silver silk catching afternoon light at nakita ko na recognize ni Maria ang quality ng construction, complexity ng embroidery, hours ng expert work sa every seam. Maganda, sabi niya sa wakas. Salamat. Tumigil siya, lumunok, tried again tungkol sa magazine article. Hindi ko alam na isusulat nila tungkol sa wedding gown. Tungkol sa sinabi ko. Patuloy kong inilalagay ang pins sa corset na may firm at precise movements. Ano in-expect mo kapag itinakwil mo ang 6 months work ko na Chinese quality?
Akala mo private forever yon. Nervous ako. Si Ana being Ana. Hindi clear thinking. Clear enough para tumawa ka. Ang words fell like pins sa floor. Nanginginig si Maria na parang sinampal ko. Nagsorry na ako. Tinawagan kita. Nagpadala ng flowers. Nagpadala ka ng flowers sa sarili mo. Interrupt ko para feel better ka sa hurting me. Never asked how I felt. Never acknowledged what the gown represented. Lumapit si Maria sa window. Ghostly ang reflection niya sa glass separating warm inside from cold outside. Alam ko galit ka sa akin. Hindi. Binaba ko ang pins at direct tiningnan siya. Galit ako mga 1 week. Then realized anger just another way giving your opinions more weight than my reality. Ano ibig sabihin noon? Na stop caring if you approve my choices, at started caring if I approve them. Lumawak ang silence, heavy sa 8 months transformation. Sa labas, December afternoon painting everything gray at silver. Sa loob, studio glowing warm light at evidence ng meaningful work. Next month na ang documentary. Biglang sabi ni Maria. Tumawag ulit si Marina Villasenor. Gusto niya interviews with you, and me talking about reconciliation namin. Namin na namula ang pisngi niya. Sinabi ko na fixing na namin. Forgiven mo na ako, at closer than ever dahil sa nangyari. Tiningnan ko ang anak ko, ang woman na pinalaki ko. Sacrificed for, loved with fierce completeness only mothers know, at felt vast calm clarity. Sinabi mo sa documentary filmmaker na forgiven mo ako, without asking if true. Hindi mo ba ako forgiven? Ang question suspended na parang challenge. Sa mata niya expectation ng absolution. Assumption na maternal love will erase any wound with enough time at success. Maria, sabi ko softly, forgiveness isn't something you declare for me. Pero anak kita. At sa 62 years believed na mint absorb every hurt. Justify every slight. Pretend your needs mattered more than my dignity. Pero mothers din human beings with feelings deserving respect. Finally broke ang composure ni Maria. So never mo ako forgive. Pay forever ako sa one moment weakness. One moment. Lumapit ako sa gallery wall, where photos show evolution ng hilos. From her wedding gown, through G&G, Bente's forest green elegance, to dozens women found confidence in made to measure. Hindi ito one moment, Maria. Years treating me like embarrassment, dismissing opinions ko, assuming husband judgment worth more than my experience. Hindi totoo iyan. Kailan last time asked advice ko sa important matter? Visited without needing favor. Introduced me to friends as someone proud of not someone to explain. Every question felt like perfect stitch, holding pattern she never forced to see clearly. Tumigil si Maria, twisted expensive bag strap. Hindi ko alam paano ayusin ito. Baka hindi kailangan ayusin, sabi ko. Baka accept as is. That moment, bumalik si Gloria from lunch with potential investor. Arms full ng fabric samples at face flushed from cold air at excitement. Stopped seeing Maria. Neutral careful ang expression niya. Maria, polite professional. Nice to see you. Gloria. Stiff reply ni Maria reserved for those below her attention. See business doing well, better than well. Next year opening second location sa Guadalajara. Watched Maria process info. Sa exact moment realized Gloria. Former waitress she looked down on. Now partner ko sa enterprise worth more than husband consulting fees. Congratulations, managed Maria. Thanks. Binaba ni Gloria ang samples at lumapit sa cutting table. Naturally positioning between Maria at me. Teresa, loved ang portfolio mo ng investor. Once feature hilo sa spring issue ng magazine niya, for women entrepreneurs over 50. Women entrepreneurs over 50. Unimaginable phrase sa akin. 1 year ago, when still defined as Maria's mother, Ramon Suaidao, retired teacher filling empty hours with hobbies. Maya observed exchange with growing understanding. Not anymore small sewing project ng mother niya. Something to manage or improve. Legitimate business na run by women knowing own worth at demanding respect for experience. Kailangan ko nang umalis, biglang sabi ni Maria. Busi kayo, Teresa. Pinigilan ko siya sa pinto. Gusto ko maunawaan mo one thing. Don't hate you. Don't wish ill, but don't need approval mo, supervision mo, or your way of protecting me. So where does that leave us? Seriously considered ko ang question. Looking at woman sharing DNA, but not values. Inherited stubbornness, but not respect for others' dreams. Leaves us as two adults related by chance. Sagot ko, if want more than that, earn it. Not with apologies or flowers or telling documentarians reconciled na tayo. But actions showing truly respect woman I've become.
Past Maria's face various emotions. Pain, anger, recognition, perhaps start of understanding. At if can't do that, then can't go further, sabi ko. But won't pretend otherwise for either comfort. Slowly nodded siya. Tears made mascara run same way happened sa kanya first time seeing herself in MY gown. Though completely different reasons. Paalam, Mama. Paalam, Maria. Closed ang pinto behind her with soft chime. Watched her through window walking to car. Didn't look back at studio. Didn't stop admire elegant sign Gloria commissioned or display window showcasing recent work. Okay ka ba? Soft tanong ni Gloria. Perfect ako, sagot ko. At totoo yon. That night sat ako sa small apartment above workshop. Adapted space when ended lease old house. Deciding living above work made more sense than pretending separation art at life. Walls covered sa sketches at photos. Fabric rolls organized by color at white. At single-framed image. She radiant in MY bridal gown. Phone vibrated with message from Marina Villasenor. Documentary premieres February 14 na on Netflix. The Seamstress, a story of late life transformation. Congratulations, Teresa. Created something beautiful. Outside window. City winter night sparkling with lights other homes. Other people's dreams lived in small daily acts courage. Somewhere in city, Maria probably recounting conversation namin kay Marco. Seeking validation for pain, at strategic advice reclaim mother's approval. But not anymore primarily mother in way I was. Now Teresa, artist at entrepreneur. Woman learned love without respect not love but another servitude. Next morning, start work sa bridal gown for woman chose me specifically, because heard story gown launched revolution. Wanted something honoring tradition at transformation. Make her feel beautiful, while telling world not anyone's backup plan. Knew exactly what create for her. After all, practice that particular pattern whole life. Salamat sa pakikinig sa story ko. Kung touched heart mo, like, subscribe, at comment. Kung ikaw sa place ko, ano gagawin mo? Kasi baka words mo today give warmth sa someone needing hope.